Ngayong araw po ipinagdiriwang ang pista ng Jesus Nazareno, isang banal na okasyon na sumisimbolo ng pag-asa, sakripisyo at walang hanggang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Bakit nga ba patuloy na dinarayo at dinudumog ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa ang Jesus Nazareno? At papaano ito naging makapangyarihang simbolo ng pag-asa, kagalingan at kaligtasan para sa maraming Katolikong Pilipino? Ilan lamang yan sa mga tanong na sasagutin ng ating panauhin na isang historian ngayong umaga. Siya rin ay namamanata dahil kapag dumating nga ang Pista ng Nazareno, lagi nating kapiling dito. Live ang Professor Xiao na napakarami naman talagang kaalaman tungkol dito sa inaabangang pista taon-taon. Good morning, Prof, kapatid. good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Kayo po ba ay Makasaysayang natulog araw. na, Hindi pa. Prof? Hindi pa po. Oo, sa mga panahong ito, I'm sure leading up to this day, ay talagang busy-busy po kayo dahil syempre isa ito sa mga, kumbaga, inaabangan ng ating mga kapatid. Ano? Simulan ko na po, Prof, no? Ano ba ang sinisimbolo talaga ng Jesus Nazareno? Well, una sa lahat, ang Panginoong Jesus yan ng maraming Pilipino. Because of what happened na tayo kinolonize ng Spain. Remember, iniwan ng Spain ang Katolisismo. Supposedly, di ba, di-reject natin ang colonialism in the 1896 revolution. But most of us remained Catholics and Christians. Even the non-Catholic Christians are still Christians. So, yung Panginoong Jesus, Panginoon natin yan. Ako pag nakikita ko yung iconography, yung imahen, di ba? Nakasuot sa maringal na mga kasuotan. Merong tres potentias, no? Na nagpapakita ng kanyang pagiging Panginoon. Siya'y hari. Hari. Pero, hari na nakadapa, may krus na dala, may pasan na krus, may koronang tinik. Hindi distorted ang mukha nung imahen, eh. Di ba? Tapos, maitim. So, parang pag nakita mo yung hari, ay, oo, Diyos siya, pero nakipagkapwa-tao siya sa atin. Ibig sabihin, naiintindihan niya yung mga sakit na nararamdaman natin, yung mga pag tayo ay tinutukso, pag tayo ay inaaglahi, inaapi, pag nahihirapan tayo. So parang, alam natin na yung pangapi sa Kanya, yung pagkamatay niya, hindi yun yung katapusan ng kwento. Ngayon ko lang naisip yan, Diba? na yung imahe nitong poon, parang pinagsama-samang simbolismo nga. Kasi hindi pwede nung pagpasan niya yung krus, hindi naman ganun. Kasi ang alam natin, di ba, syempre, hindi yun ang suot Hindi yun niya. ang suot niya. At kung yung regalya naman niya na parang hari, wala namang tinik na corona. At saka talagang pinagsama-sama lang. Opo. Di ba, usually kasi pagka yung sa Sacred Heart, nakatayo siya, iba. Yung parang, grabe, napaka-rich pala talaga ng ang kahulugan nitong imahe na ito. Kasi ako naman, Prof, leads me to my next question. No? Kasi dinescribe mo lahat ng physicalities. Do you think nagiging relatable ang Jesus Nazareno sa ating mga Pilipino sa pinagdadaanan, sa itsura, sa gusto nating puntahan? Kaya mas marami talaga mga deboto really flock to Him every time na dumarating ang panahon na ito. Well, yun ang sinasabi naman ng lahat ng mga nag-aaral ng Pong Jesus Nazareno na, well, aside from relatability nga, alam natin na hindi yun yung katapusan ng kwento. Alam natin mabubuhay na maguli ang Jesus. So, kaya siya kinakapitan ng pag-asa. Yung isang kaibigan ko, si Dr. Lars Raymond Ubaldo, isa siyang historian at deboto rin ng Nazareno. Yung konsepto ng kumakapit ka, diba, kasi gusto nating umasan, kumakapit tayo dun sa lubid, gusto nating sumampa o hawakan ang yung senyor. Excuse me po. Pero yun nga, meron din tayong konsepto ng bitaw. Letting go, Oo, letting go. surrender. So kapag nagawa mo na yung lahat, di ba, bitaw ka na. So kapit at bitaw, pagka nakikita natin yung mga deboto sa Nazareno, yun din, ganun din yung ginagawa natin sa Panginoon, di ba? Tsaka parang ang Pinoy na kailangan may kasamang hirap. Parang kung hindi natin deserve. Parang gano'n. Maganda yun kasi, for example, di ba, nakikita naman natin ng Nazareno dyan, everyday nasa Quiapo. Ang bikaryo ay nasa likuran lang ng ang venerado ay nasa altar. Pwedeng pahalikan yan every time.
Pero iba kasi parang, di ba, pag nagmamahal ka, di ba, may effort dapat. Hindi mo lang sinabi, di ba? So, yung pagpapakita na yung 7 hours tinanong ko pumunta ako doon sa pahalik. Ilang oras po kayong pumila? 7 hours yung isang na ano ko. So, 7 hours to 9 hours, ganun ang kanilang tagpila. Kasama yun. Oo, hindi Kasama nagko-complain. yun. Pride nila yon na talagang Oo. tinagal nila yung Nakikita gano'n. mo, Sacrifice. pagod, hindi na humingiti. Pero yun, kasama lahat yun. Pinapakita ko na nag-effort po ako. Kahit yung the struggle with it, dun sa andas mismo. So, iba-ibang paraan ng sakripisyo sa panahon na yan. Yung isang nakita ko noon, na na-document ko sa aking dissertation, sa Quezon Avenue, tinutulungan nila yung mga deboto na makaakyat kasi di ba may aisle doon sa Quezon Boulevard. So may 2 tao, tapos may 2 tagasalya, aapakan mo yung tuhod nila. Tapos, dalawang tao, apakan mo yung tuhod na 2, tapos may tutulak sa'yo para makalipat ka sa kabilang daan. Tapos, nag-aantay ako kung magpapabayad ba sila, magpapabayad. After 5 minutes, tinanong ko, bakit hindi ko kayo nagpapabayad? Ano ho ba ito? Sabi nila, ano po, sakripisyo po namin ito. So parang, pati yung konsepto ng pakikipagkapwa-tao, yung tutulungan mo yung kapwa mo, kahit yung noong panahon na pwede pang sampahan ng andas, yung taga-pingga ang tawag doon, yung nasa gilid ng andas, akala mo inaapakan lang, pero ano yun, talagang nagpapaapak talaga siya para makaakyat yung iba. So may ganyang mga elemento na hindi madaling makita dahil magulo. Parang ang buhay ng Pilipino Akala natin magulo lang siya, pero nandun may kaayusan. Naiintindihan natin siya to our lens. Dito na pumapasok, Prof, yung kaya sila nakayapak, di ba? Dagdag na naman yon ng isa pang parang pampahirap. Isang At elemento. pampaginhawa din kasi kung magtatapakan kayo, di ba? Mas mahirap kung Kaya nga, nakasapatos. papasok na dyan yung kapwa culture din kasi yung pagyayapak is konsiderasyon sa ibang tao. Diba? Although, ang pagyayapak, pinaalala din sa akin nung dating kura ng Quiapo, si Bishop June Coronel, siya yung nagmisa mayor kanina, na ang pagyayapak ay mahalagang paggalang sa Diyos. No? Dahil noong sa burning bush, di ba sa Exodus, Kay Moses. sabi ng Diyos kay Moises, tanggalin mo ang sandalyas mo sapagkat ito'y banal na lugar. So, in a way, yun din yung makikita natin. di ba? Ang galing talaga dito si Prof. Alam mo, Prof, kaya gustong-gusto ka namin nakakausap dahil kumbaga nagiging instrumento ka para maintindihan hindi lang ng mga nakatatanda, kundi ng mga bata rin. Kasi pag ina-explain mo, maganda na nalalaman ng mga kabataan ngayon na ito ang nangyayari, itong history, ito kung bakit nakayapak sila at ba't importante ito. And you were just saying, Mama, di ba, na maraming bata ngayon. Oo, di ba nakita natin kanina kasama ni Laila? Ang daming Yung lakas ng debosyon sa Pong Jesus Nazareno, na, of course, from the time na centuries ago pa yan, di ba? Pero hanggang ngayon, lumalakas. Hindi yan nagwe-wane, di ba? Pero pag nakita mo kasi, nagpapatuloy yan kasi ituturo sa bata. Nakakahalina rin sa bata na nakikita niya yung merong aksyon. Di ba? Yung syempre, novelty may novelty, di ba? Sa una kasi ang bata, yung kaya nga minsan nagagalit yung ibang mga matatanda. Sabi nila, di ba, minsan nung pwede pang sumampa, hindi sasampa, tapos gagano, rock and roll, di ba? Parang ang yabang, di ba? Pero nung tinanong ko lahat yung lahat, walang exception, yung mga ihos na nakausap ko, ang lagi nilang sinasabi, lahat naman po dumadaan sa ganun. Kami rin naman dati, barkada, gang ang kasama, di ba? May gustong patunayan, di ba? Parang pagkalalaki. Dati parang ritual of manhood. Ngayon, dami na rin kababaihan. Pero, yun na nga, may gustong patunayan sa una, kayabangan sa una. Pero, kabataan yan eh. Ibig sabihin, hindi naman lahat, you don't expect one to mature agad, di ba? But the mere fact that they are there, the exposure, yung bang may magkaroon ka ng, kasi ako, protestant nga ako, lagi kong sinasabi yan. But when I studied the Black Nazarene, parang at least may konsepto ng Diyos. Magkaroon sila ng konsepto na matakot sa isang isang entity na nagde-demand sa atin ng pagiging tama,
matakot ka pag gusto mo i-urge kang mangurakot, di ba? Isoli mo yung pera. Louder! Louder, Professor! Isoli mo yung pera mo nanakaw sa bayan. di ba? Sabi niyo medyo mas makapal ngayon ang tao. Baka nga kasi may kinalaman din sa mga pinagdadaanan Hindi ng kaya, lipunan. no? Oo. Actually, yung napansin, na-shock ako kasi, usually kasi medyo yung dito sa may Luneta Hotel, itong street dito, malapit sa Calao, ano yan eh, maluwag yan eh. Kasi yung, although nakagitna kasi yung pahalik, nakita ko rin na parang mas maraming tao Ngayon. nang nasa pahalik. So, Oo. Prof, eto naman, gusto ko maintindihan. wait, sorry. Dahil Yes. maraming, parang siguro dahil ang dami ring krisis. Oh, Mataas ang pinagdadaanan. presyo ng mga bilihin, Totoo. di ba? At kasi parang hindi pa na-resolve yun nung nakaraang taon. And saktong-sakto kasi ang ating pisa ng Jesus Nazareno ay January. So parang reset ito supposedly. Yun kung natapos yung mga pinagdaanan natin. Pero since wala pa talagang technically nangyayari doon sa mga gusto ng mga Pilipino, inaabangan natin. Malamang sa malamang maraming nagdadasal din para sa mga taong yun, hindi ba, Prof? Prof, gusto ko lang tanungin kasi marami sa mga kapatid natin nagtataka, bakit kailangang tawaging traslasyon ito? Ba't hindi na lang prosesyon? Prosesyon, Eh ganda. parang gano'n naman. Well, Oo. position talaga siya, di ba? Pero kasi nagkaroon yan ng, yung translation kasi na term, una yung kinoin noong 2007. Lately lang. Lately, yes. But because that was the first time na from Quiapo District, dapat once in a lifetime lang yun. Kasi nagkaroon ng maling notion na dumating ang Nazareno kasama ng mga Recoletos. Yung mga Recollect priests, Augustinian Recollect priests, ay dumating dito noong 1606. So, parang sinasabi, dumating ang assumption, dumating ang Nazareno kasama ng unang pagdating na Recollects. But according to the Recollects, documented lahat ng dala nila noong 1606. At wala ang Wala Nazareno. yun. So, ibig sabihin, indefinite pa rin kung kailan dumating ang Nazareno Kung nauna kasama ng or- Recollects. opo. Hindi, definitely pagkatapos after na. 1606, but before a certain, meron kasing official document ng pagkakatatag ng isang kofradiya sa Intramuros, Nazareno ng Intramuros na around the 1650s or something. I forgot the exact date. Pero ibig sabihin nun, around that time, dumating yung Nazareno. At yun yung naging, pero walang definite. Kaya sorry dun sa mga nagbibigay ng definite date. At alam mo yung nga parang sometimes some people in the media, masyadong gusto nilang may definite. That's why they have to invent if there's no definite. Diba? Na nakakainis kasi, yan yung mga bagay na sometimes hindi naman talaga yung importante, yung kasaysayang nasulat sa dokumento. Sobrang daming gaps ng history ng Nazareno. Pero yung kasaysayang nakaukit sa puso nating lahat na sumasampalataya sa Panginoong Yesus Ang at gusto sa ko Pilipino. tutukan, Prof, yung sinasabi nyo, kasi media, hindi lang yung mainstream media, kundi dahil sa social media, nakikita yes. na pa yung mga images ng mga, ayan, ang daming tao, nakikita na ng buong mundo. Sa pag-aaral nyo, ano ba ang tingin ng buong mundo? Outside of the Philippines, dito sa nagaganap kada taon dito sa atin? Well, there was a tourism peg of the city of Manila before na parang ang tawag na nila yung International Pilgrimage of the Black Translation. May Yun pa yung ganun sila pangalan. dati. Opo. International Pilgrimage. Kasi nga, may mga turista, may mga content creators pupunta dito. Totoo naman na sa mga Catholic feasts, kakaiba yung Nazareno. Pero ano yung mga komentaryo nila? Ano yung, Ayan. Well, hindi ako masyadong nakapakinig, pero yung kasing Western lens, meron siyang parang, ang tawag doon yung Orientalism, meron, ang tawag doon exoticism. So dahil hindi yun yung kanilang gawain sa West, parang ang tingin nila parang kakatuwa. So, ganun lang, panoorin no? siya. Medyo surface lang, mahirap maintindihan talaga eh. And because it's a colonial, and for many years, sa totoo lang, ito nga, parang natutuwa na nga ako kasi nung ako yung nagsimula ng research ko sa Nazareno, walang masyadong nagpapaliwanag niyan. Hindi mo ma-interview ang ihos. Hindi sila lumalabas dati. Ngayon, ang dami mo nang nai-interview. Si Tata Boy Hongko, nai-interview na yung pinakamatandang ihos. So, nalalaman na direct from the horse's mouth. Dati, pupunta yung media doon, tapos ang kanilang pananaw, Western lens. Kasi, colonial lang edukasyon natin, di ba? Dati. So,
Pero ngayon, lumalabas na nga na yung may Filipino perspective. And the media also help in this, no? Noon nai-interview ako, nilalabas ko, dati ako lang. I take a little credit for it na dati, medyo ilan lang ako sa iilan na nagsasalita about it. In the perspective of devotees. Ngayon, ihos na mismo yung Kasi kung nagsasalita. sabihin nyo, halimbawa sa India yan, o kaya sa Colombia, ganyan, kung makakita akong ganyan kakapal na tao, mag-iisip, anong nangyayari Anong dyan? meron? At Actually, wala masyadong wala aksidente, masyadong parang aksidente. mapayapa. Di ba? Alam mo yung isang comparable dyan, yung ginagawa ng mga, yun talaga, mas marami pa sa atin yun. Yung kapag naliligo sa Ganges River, yung mga Indian, ayun, napakaraming tao din nun. Pero yun na nga, yun, iba-iba yung intensity. You see yung emotion, yung lahat. Ritual process yan, when people become one. Diba? At saka doon mo makita na pantay-pantay ang lahat. Yun Makita nga. mo yung mga malalaking tao sa gobyerno, even on the entertainment industry, all together in one space. At wala bang parang VIP, walang ganon. Pantay-pantay talaga. Siyempre, doon sa misa, nasa grandstand kami. So, siyempre, may nahiwalay na. Sige, Prof, sino ba yung mga famous na sabihin nyo sa amin, nandiyan yung ba mga si Coco famous today? na mga alam nyong deboto? Si Coco usually pupunta. Kanina, I don't know kung nakapunta siya. Nandun si Sino pa? Angeline. Angeline Angeline Quinto. Quinto. Si Kasi Angeline talaga, Quinto sumasampa talaga. Sino pa yung mga dati yun. kilala ninyo na mga Well, si Kabayang Noli de Castro. Kabayan. Oo naman si Kabayan. Diba? Ever Coco mo since, yun. kahit nung Oo. nag-host Coco, pa si ako nun. Kabayan, Oo, Angeline. Sino pa po? Ang alam ko, si Yul Servo, dati namamanata. okay. Wala akong mahugot ngayon, pero yan usually yung mga pumupunta. Prof, last Ikaw, alam ko, year, ikaw ako, pupunta nagpunta kami, ako no? last year. Iba talaga yung vibe. Iba yung dasal, iba yung energy, ika nga, no? Pero Prof, tuloy ko lang, sorry. Oo. So pero ang nasa Reno, pag lumabas, wala na yan. Wala kang makikita, lahat tayo wala. gusgusin. Same na. Lahat tayo gusgusin. Oo. Okay, Prof, oo. Mama, meron kang question kanina you wanna ask, Prof, yung what is new and this, Oo para nga. to conclude Okay. lang. Oo Sige, nga, sige. What yung was new? bagong- Well, it's still early to conclude. Pero mabilis yung simula ng taslasyon. Yung una kasing sinabi, di ba, papalibutan siya ng pulis na ihos. But eventually, ihos din na yung pumalibot. Kasi kailangan siyang palibutan para hindi siya dumugin ng basta-basta. So, pero yung pinakamatindi dyan, usually kasi ama namin yan, o kaya Nuestro Padre, Jesus Nazareno, yung music. Yung music, opo. Di ba? Pag kasi ganun, expect ng tao, pag kinanta yung ama namin, high energy na yon. Iba yung pinatugtog. Ave Maria. The solemnity was, parang siguro hindi alam ng tao anong reaction. Umandar ang andas, very peaceful lang lahat. Parang kalmado. Parang ito yung pinakakalmadong So bago yan. Bago. Oh. Tapos ang pinapatugtog, a very calm rendition of Ave Maria. So parang it was the Blessed bagong Virgin scoring. Mary who ushered in the So, Nazareno today. actually, it's a Blessed Mother. So, every year, ganyan, may mga iba't ibang maiisip na innovation. It's really because nag-i-evolve din. Pag nalaman na ulit, kailangan mag-isip ng bago. Ayan. So, maagang Ganda! simula, bago scoring. Tignan natin sa katapusan kung bago din. Ang hindi magbabago is nandito si Professor Xiao. Prof, thank you so tuwing much. merong Pahi-pahinga taslasyon. din, ha? Yes. Pahi-pahinga Opo, din. We try our best. See you same time next year. Professor Opo. Xiao, maraming salamat Thank you, sa inyo. Prof. Viva po, Jesus Nazareno. Viva. Viva. Ang araw po na ito ay paalala na ang debosyon ay hindi nagtatapos sa panalangin, kung hindi dapat po magbunga ng aktibong paglilingkod sa kapwa at tapat na pagsunod sa mga alituntunin ng buhay at kabanalan. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.